May mga taong buong buhay na nag-ipon ng milyon-milyon. Pero sa huli, ang hinahanap-hanap pa rin ay isang simpleng tanong. Kumain ka na ba? At mayroon ding mga utang na hindi nakasulat sa papel. Hindi nasusukat sa pera, pero binubuhat ng isang tao hanggang sa kanyang pagtanda. Nang gabing iyon, ambon lang ang bumabagsak sa Maynila. Hindi malakas, sapat lang para maging makintab na parang pinahiran ng langis ang kalsada sa harap ng mansyon sa Ayala, Alabang. Sa hardin, hindi gumagalaw ang dalawang hanay ng mga puno ng palma. Ang dilaw na ilaw ay tumatama sa tahimik na koi pond. Ang tatlong palapag na bahay ay napakalawak at ang mga salaming bintana nito ay nagniningning. Sino mang makakakita mula sa labas ay iisiping napakapalad ng may-ari. Ngunit sa loob ng dining room, mag-isang nakaupo si Ginang Luz Viminda de Leon o Lola Minda. Sa harap ng hapag na may adobong isda, sinigang na hipon, isang platong adobong kangkong, at isang maliit na mangkok ng sausawan na may sili. Ang hapunan ay kumpleto sa sarap at sangkap. Sapat para manlamig ang isang tao dahil iisang pares lang ng kubyertos ang nasa mesa. Si Lola Minda, sa edad na 76, ang tagapagtatag ng De Leon Logistics. Sa mundo ng negosyo, kilala siya bilang reyna ng cold storage sa buong Luzon. Mayroon siyang sariling driver, mga kasambahay, isang matagal ng manager, abogado, at doktor na laging sumusubaybay sa kanyang kalusugan. Ang kanyang yaman ay hindi mabilang. Pero sa tuwing gabi, pagkatapos ilapag ng kasambahay ang pagkain at umalis, ang bahay ay nagiging napakabakante at nakakatakot. Kumuha siya ng isang piraso ng isda, dinala ito malapit sa kanyang bibig, at biglang natigilan. Ang tunog ng pagtama ng kubyertos sa plato ay tuyo at malutong. Tiningnan niya ang silyang nasa tapat niya na matagal nang walang umuupo. Naramdaman niyang naninikip ang kanyang lalamunan. Para saan pa ang yaman? Mahal. Bulong niya na parang kinakausap ang kanyang asawang pumanaw mahigit 30 taon na ang nakalipas. Mayaman nga, pero kung wala namang kasabay kumain, parang pinipiga ang puso ko sa lungkot. Walang sumagot. Tanging ang tunog lang ng patak ng ulan sa bubong ang maririnig. Nang hapong iyon, kararating lang ni Dr. Santos para sa kanyang regular na check-up. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa, ngunit nagsalita ng may pag-iingat. Ginang Minda, base po sa resulta, nagpapakita kayo ng mga sintomas ng maagang yugto ng demensya. Hindi pa ito ganap na pagkawalan ng memorya. Madalas ay malinaw pa ang isip ninyo. Pero kapag pagod, stressed, o nagbago ng kapaligiran, maaari kayong makalimot ng daan, magtanong ng paulit-ulit, o magkamali sa pangalan ng mga kakilala. Umupo ng tuwid si Lola Minda. Ang kanyang mga kamay ay nasa ibabaw ng kanyang mga tuhod. Ang mga kuko ay bahagyang bumaon sa balat. May lunas pa ba ito, doktor? Huminto ng bahagya si Dr. Santos. Maaari nating pabagalin ang paglala. Panatilihin ang regular na routine. Inumin ang gamot at iwasan ang matinding stress. Pero kailangan ninyong ihanda ang inyong sarili. Ihanda ang sarili. Ang mga salitang iyon ay magaan pakinggan. Ngunit para sa kanya, ang bigat ay parang bato. Hindi takot si Lola Minda sa kamatayan. Sa kanyang edad, halos lahat ng kaibigan niya ay pumanaw na. Matagal na ring wala ang kanyang asawa. Inisip niya na kung isang araw ay matulog siya at hindi na magising, iyon ay kaloob na rin ng Diyos. Ngunit takot siyang makalimot. Takot siyang isang umaga ay magising na hindi na niya kilala kung sino siya. Takot siyang tumingin sa litrato ng kanyang asawa at maramdaman na isa itong estranghero. Takot siyang kalimutan ang bayan ng San Pablo, ang lugar na nilisan niya isang araw dahil sa matinding kahirapan. Gabi na, binuksan niya ang isang kahon sa tabi ng kanyang kama.
Sa loob, may isang lumang kahon na binalutan ng kupas na tilang pelos. Dahan-dahan niya itong itinaas na parang isang sagradong bagay. Nasa loob ng kahon, ang isang panyong kulay krema na may mansa na sa gilid. Sa panyo, may burdang 2 letra. BR, gamit ang asul na sinulid. Sa tabi nito ay isang kupas na litrato ng isang lumang terminal ng bus na kinunan maraming dekada na ang nakalipas. Hinaplos niya ang burda at namula ang kanyang mga mata. Noong siya'y 18 taong gulang, namatay ang kanyang ama at nagkasakit ang kanyang ina. Lumipat siya mula probinsya patungong Maynila para magtrabaho, naghugas ng plato, nagsilbi ng inumin, at natulog sa ilalim ng hagdanan ng ibang tao. Nang mabalitaan niyang pumanaw ang kanyang ina, hinalughog niya ang kanyang bulsa, ngunit hindi pa rin sapat ang kanyang pera para umuwi sa burol. Noon, isang pobreng pedicab driver sa terminal ng San Pablo ang naghintay sa kanya. Hindi naningil ng pamasahe at inabutan pa siya ng isang mainit na pandesal. Hindi siya tinanong kung sino siya o kung ano ang maibabalik niya. Sinabi lang nito sa simpleng paraan, "Ining, malayo ang biyahe mo. Kapag gutom ang tiyan, nanginginig ang tuhod. Kunin mo na ito at kainin para makarating ka sa nanay mo." Nakaligtas si Lola Minda sa napakaraming malalaking kontrata at bilyong pisong negosasyon. Ngunit hindi niya kailanman nakalimutan ang init ng pandesal na iyon sa kanyang nanginginig na palad. Kinabukasan, tinawagan niya ang kanyang abogado, si Attorney Cruz at si Miss Garcia, ang kanyang manager na kasama na niya ng mahigit 20 taon. Nang marinig ni Miss Garcia na gusto niyang bumalik sa San Pablo ng mag-isa, nagpanik ito. "Ma'am Minda, sa kalagayan ninyo, hindi po ako mapapanatag. Hayaan niyo na pong ihatid kayo ng driver. Sasamahan ko po kayo." Umiling si Lola Minda. "Hindi. Gusto kong bumalik bilang isang ordinaryong matanda. Walang magarang sasakyan, walang tagapagbukas ng pinto, walang nakakaalam kung ano ang mayroon ako. Gusto kong malaman kung kapag itong matandang katawan ko na lang ang natitira, may makakakilala pa ba sa akin bilang kadugo?" Kumunot ang noo ni Attorney Cruz. "Kung ganoon po, kailangan na man lang isuot ang medical bracelet na may GPS. Dapat nakasave ang emergency number sa telepono niyo. Iwanan niyo sa akin ang inyong itinerary. Kung may panganib, kikilos ako agad." Tumango si Lola Minda. Hindi siya padalos-dalos. Nakahanda na ang kanyang huling habilin, ang kanyang medical records, at ang plano para sa isang charity foundation ay nanotaryo na. Ang kanyang yaman ay hindi basta-basta ibibigay sa kahit sino dahil lang sa ilang huling hiningang luha. Ngunit bago pa lumala ang kanyang memorya, kailangan niyang umuwi. Kailangan niyang magsindi ng kandila para sa kanyang mga magulang. Kailangan niyang hanapin ang taong nagbigay sa kanya ng pandesal. At sa kaibuturan ng kanyang puso, gusto rin niyang malaman kung sa mundong ito, kapag wala na siyang pera, may magmamahal pa ba sa kanya dahil lang isa siyang matanda at mahinang tao. Maaga pa, habang inaantok pa ang Maynila, lumabas si Lola Minda suot ang isang lumang blusa at paldang kayumanggi, isang kupas na salakot at bitbit ang isang luma at putlaing bag. Tumingin sa kanya ang kasambahay na may pag-aalala. Lumingon siya at bahagyang ngumiti. "Huwag kang matakot. Hinahanap ko lang ang aking pinagmulan." Umarangkada ang bus sa gitna ng manipis na ambon. Nakaupo si Lola Minda sa tabi ng bintana. Mahigpit na yakap ang kanyang bag. Sa loob, ang lumang panyo ay tahimik, na nakalagay na parang isang maliit na baga na nag-aalab sa loob ng ilang dekada. Nakarating ang bus sa terminal ng San Pablo ng tanghaling tapat. Tumila na ang umaga pang ulan, ngunit basa pa rin ang kalsada at ang mga natuyong putik ay kumikinang sa ilalim ng araw.
Sa kabilang banda ng terminal, ilang bangka na puno ng prutas ang umuugong sa tabi ng ilog. Ang amoy ng putik, tuyong isda at puto bumbong mula sa palengke ay naghalo-halo na nagpatigil kay Lola Minda ng ilang sandali. Ilang taon na ba siyang hindi nakakabalik dito? Malaki na ang ipinagbago ng San Pablo. Mas malapad na ang mga kalsada, mas maraming bahay, at mas maningning ang mga ilaw ng mga coffee shop. Ngunit sa kung saan ang tunog ng pagtataho, ang tawagan ng mga tao sa palengke, at ang kaluskos ng mga tsinelas sa basang simento ay nagpadama sa kanya ng kirot sa dibdib. Hinawakan niya ang bag sa kanyang harap, kung saan nakatago ang lumang panyo, na para bang hinahawakan niya ang isang piraso ng kanyang buhay na hindi pa nawawala. Nag-arkila siya ng isang tricycle papunta sa barangay kung saan nakatira ang kanyang pinsan sa ama, si Hinoong Oscar de Leon. Si Oscar ang kasalukuyang nangangalaga sa altar ng kanilang angkan. Noong unang panahon, tumulong ang kanyang ama sa pagpapatayo ng bahay na iyon matapos ang isang malaking baha. Hindi na niya matandaan ang bawat ladrilyo o poste. Ngunit naaalala pa rin niya ang amoy ng insenso at ang lupang bakuran na nagiging putikan tuwing umuulan. Huminto ang tricycle sa harap ng isang bahay na may maayos na bubong na tisa, berdeng pintuang bakal, at 2 paso ng bougainvillea na maayos na naputulan. Sa loob, sa gitna, nakalagay ang isang malaking altar at ang usok ng insenso ay mararamdaman. Tumayo si Lola Minda sa labas ng gate. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabagal ngunit mabigat. Sumigaw siya, "Tao po! May tao po ba?" Itatanong ko lang po sana si Ginoong Oscar de Leon. Isang lalaking nasa edad 60 ang lumabas. Si Oscar ay nakasuot ng puting polo shirt na nakapasok sa pantalon. Maayos ang suklay at mukhang kagalang-galang. Ngunit nang makita niya ang matandang babae na nakasuot ng lumang damit, may salakot, at bitbit ang isang kupas na bag, bahagya siyang natigilan. "Bakit po ninyo ako hinahanap?" Tinitigan siya ni Lola Minda ng matagal. Ang mamang ang mga ang mga guhit sa mukha nito ay may bahid pa rin ng itsura ng kanyang tito Oscar noon, ngunit napakalayo na. Lumunok siya. "Ako si Luz Biminda de Leon, anak ni Francisco de Leon. Matagal na akong nawala sa probinsya. Umuwi ako para magsindi ng kandila para sa aking mga magulang at mga ninuno." Kumunot ang noo ni Oscar. "Sinong Luz Biminda de Leon? Sabi mo anak ka ni Francisco. Matagal nang patay si Francisco at ang pamilya niya ay matagal nang nawala. Wala nang natira sa kanila." Nagmamadaling binuksan ni Lola Minda ang kanyang bag, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay. Matagal bago niya mahanap ang kanyang mga dokumento. Ang pagod sa biyahe, ang ulan, at ang matinding emosyon ay nagpagulo sa kanyang isipan. Mabagal siyang nagsalita. May mga pagkakataong natitigilan. "Noon, malapit sa terminal ang bahay namin. Naunang namatay ang tatay ko. Tapos ang nanay ko, namatay na rin siya. Pumunta ako ng Maynila para magtrabaho." Mula sa loob ng bahay, lumabas si Celia, asawa ni Oscar. Nakasuot siya ng lilang bestida, may maliit na gintong kwintas, at nakangiti, ngunit malamig ang mga mata. "Pasensya na po kayo. Marami na kasing nagpapanggap na kamag-anak ngayon. Ang altar ng mga ninuno ay hindi basta-basta pinapasukan ng kung sino-sino lang." Ang mga salitang iyon, kahit hindi pa sigaw, hindi panunulak, ay nagdulot ng matinding sakit sa likod ni Lola Minda. Hindi siya nasaktan dahil inakala siyang mahirap. Naranasan na niya ang mas matinding kahirapan. Nasaktan siya dahil pagkatapos ng ilang dekada ng pakikipaglaban sa buhay, sa pagbabalik niya sa harap ng altar ng kanyang mga magulang, kailangan pa rin niyang tumayo sa labas ng gate na parang isang estranghero. Isang binata ang lumabas mula sa loob ng bahay, hawak ang kanyang cellphone.
Ito si Paulo, anak ni Oscar. Tiningnan niya si Lola Minda mula ulo hanggang paa at ngumisi. Lola, mag-ingat po kayo. Sa internet ngayon, maraming modus ng mga matatandang nagpapanggap na naliligaw para humingi ng pera. Nakita lang na malaki ang altar namin at malawak ang lupa. Dumidikit na agad. Lumingon si Oscar at bahagyang sinaway. Paulo, magsalita ka ng maayos. Ngunit ang pagsaway na iyon ay para lang mapreserba ang kanyang imahe. Hindi man lang siya humingi ng tawad sa matanda. Lam, nanigas si Lola Minda. Ang kanyang mga daliri ay kumapit sa strap ng kanyang bag. Namumuti ang mga dulo. Tumingin siya sa likod ni Oscar. Nakita ang altar na may usok ng insenso. Ang ginintuang mga letra sa itaas. At ang plato ng mga prutas na may atis, niyog at papaya na maayos na nakalagay. Ilang hakbang na lang, pero parang isang buong buhay. Ang layo. Hindi ako humihingi ng pera kaninuman, mahina niyang sabi. Hinihiling ko lang na magsindi ng isang kandila. Siguro naman, hindi tatanungin ng mga patay kung luma o bago ang suot ko. Namutla si Celia, ngunit pinanatili ang kanyang malumanay, ngunit matalas na boses. Mabigat naman po ang sinabi ninyo. Hindi sa makitid ang isip namin. Pero ang usapin ng kamag-anak ay kailangan ng malinaw na papeles. Abala po kami ngayon sa paghahanda para sa anibersaryo ng kamatayan. Doon na lang po muna kayo sa terminal magpahinga kapag naaalala nyo na at may papeles na kayo, saka na natin pag-usapan. Sa sulok, si Ana, anak na babae ni Oscar, ay nakatayo sa likod ng isang paso. Mga 25 taong gulang siya. May maamong mukha at laging nakatingin sa ibaba. Kanina pa niya nakikita ang nanginginig na kamay ng matanda, ang putik sa laylayan ng kanyang damit, at ang pudpod na takong ng kanyang tsinelas. Gusto niyang magsalita, ngunit naninikip ang kanyang lalamunan. Sa harap ng kanyang mga magulang at kapatid, hindi siya nangahas na sumuway. Tahimik siyang bumalik sa kusina. Nagsalin ng isang basong tubig at lumabas para ilagay ito sa may hagdanan, malapit sa kinatatayuan ni Lola Minda. Pagkatapos, mabilis siyang umatras na parang takot na kahit ang maliit na kabutihang iyon ay may makakita at magalit. Tiningnan ni Lola Minda ang baso ng tubig. Isang baso lang ng tubig. Walang handang pagkain, walang paanyaya, walang pasok po muna kayo at magpahinga. Ngunit sa gitna ng malamig na gate na iyon, ang maliit na baso ng tubig ay nagpatulo ng luha sa kanyang mga mata. Sa loob ng bahay na may altar ng mga ninuno, na may mga kadugo, ang kaunting kabaitan ay kailangan pang gawin ng patago na parang isang magnanakaw. Tinawag ni Oscar ang isang katulong. Mang Kiko, ihatid mo ang Ale sa terminal. Uulan na naman. Hindi magandang nakatayo siya dyan. Hindi maganda. Ang dalawang salitang iyon, kahit magaan, ay sapat na para itulak ang isang matanda palayo sa kanyang pinagmulan. Hindi ininom ni Lola Minda ang tubig. Yumuko lang siya at hinawakan ang gilid ng baso na parang hinahawakan ang huling piraso ng init na natitira bago tumalikod. Nagsimulang pumatak ang ulan sa yero ng katabing bahay. Sa likod niya, ang mahinang tawa ni Paulo ay maririnig, manipis at malamig. Lumabas siya ng gate. Ang daan sa harap niya ay lumabo dahil sa ulan. Sa loob ng kanyang bag, ang lumang panyo ay tahimik. At sa kanyang puso, may isang kandila na hindi nasindihan, na patuloy na nag-aalab sa pait ng isang taong umuwi, ngunit hindi kinilala. Ang ulan sa San Pablo ay hindi kasing ingay ng ulan sa Maynila. Dahan-dahan itong bumabagsak, pino ngunit tumatagos hanggang sa buto. Naglakad si Lola Minda sa daan ng lupa sa harap ng bahay ng mga Delyon. Ang kanyang mga tsinelas ay puno ng putik
at ang laylayan ng kanyang damit ay dumikit sa kanyang payat na mga binti. Walang sumigaw sa kanya, walang nagtulak sa kanya. Ngunit ang paraan ng pagsabi nilang hindi mag-inhawa, ang paraan ng pagtingin nila sa kanya na parang isang pabigat na naligaw, ay mas masakit pa kaysa sa mura. Niyakap niya ang kanyang bag sa dibdib. Sa kanyang isipan, naghalo ang tunog ng ulan, ang tawa ni Paulo, at ang sinabi ni Celia. Ang altar ng mga ninuno ay hindi basta-basta pinapasukan ng kung sino-sino lang. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na tumatama sa kanyang sentido. Masakit na masakit. Nanay! Bulong niya. Nakauwi na ako. Pero bakit hindi ako makapasok sa sarili nating bahay? Isang malakas na hangin ang umihip. Dala ang amoy ng tubig mula sa kanal sa gilid ng daan. Natigilan si Lola Minda. Sa harap niya, ang daan ay parang nahati sa dalawa. Isa papuntang palengke at isa papunta sa gilid ng mga sagingan at damuhan. Tumayo siya, pilit na inaalala ang daan papuntang terminal. Ngunit biglang naging puti ang kanyang isipan, na parang may nagbaba ng kurtina ng ulan. Nagtanong siya sa isang batang tumatakbo na may suot na salakot. Ineng, saan ang terminal ng bus? Itinuro lang ng bata ang direksyon sa unahan at tumakbo palayo. Sumunod si Lola Minda, ngunit habang lumalakad, lalo siyang lumalayo sa palengke. Ang daan ay kumipot. Sa isang tabi ay mga kawayan at sa kabila ay isang kanal na puno ng maputik na tubig. Ang putik sa ilalim ng kanyang paa ay nagpadulas sa kanya. Kumapit siya sa puno ng saging, ngunit nanginginig ang kanyang kamay at hindi makakapit ng mahigpit. Tatay! Nanay! Mahina niyang tawag. Ang boses ay nawala sa ulan. Hintayin niyo ako. Nang tumapak siya sa gilid ng daan na gumuho, ang malambot na lupa ay bahagyang lumubog. Ang buong katawan niya ay tumagilid papunta sa kanal. Nataranta siya. Nahulog ang kanyang bag at isang impit na sigaw ang lumabas sa kanyang lalamunan. Isang malakas na preno ang umaling-aungaw. Isang motorsiklo na may kargang kahon sa likod ang biglang huminto. Ilang hakbang na lang mula sa kanya. Ang binatang sakay nito ay bumaba ng mabilis. Hindi man lang naibaba ng maayos ang motorsiklo na tumagilid sa gilid ng daan. Hinawakan niya ang braso ni Lola Minda, sakto sa oras na dumulas ito. Lola, ingat po. Huwag po kayong gagalaw. Mabilis ang kanyang boses, ngunit hindi pa sigaw. Ang kanyang mga kamay, nasunog sa araw at basa sa ulan, ay mahigpit na humawak sa siko ni Lola Minda, ngunit may pag-iingat. Nanginginig si Lola Minda. Ang mga mata ay nanlaki na parang kagigising lang mula sa isang masamang panaginip. Nasa, Nasaan ako iho? Nasa gilid po kayo ng kanal sa likod ng barangay, Lola. Malapit na po kayong mahulog. Tiningnan niya ang binata. Ang labi ay gumagalaw. Ang mukha nito ay bata pa. Mga 28 taong gulang. Nakasuot ng manipis na kapote na may punit sa balikat at maong na nakatupi. Sa likod niya ay ang delivery box ng isang appliance store. Ang tubig ulan ay tumutulo sa kanyang baba papunta sa kanyang kwelyo. Gusto kong pumunta sa terminal pero nakalimutan ko ang daan. Pinulot ng binata ang bag at ibinalik sa kanya. Saka tiningnan ang kanyang mga paa na puno ng putik. Huwag na po kayong maglakad, Lola. Madulas po dito. Dadalhin ko po muna kayo sa may silong doon para sumilong. Inatras ni Lola Minda ang kanyang kamay. Sa buong buhay niya sa negosyo, nakasalamuhan na niya ang lahat ng uri ng tao. Ngayong matanda na siya, lalo siyang natatakot na maging abala, maloko o kaawaan. Napansin ng binata ang kanyang pag-aalinlangan at umatras ng isang hakbang. Ako po si Marco Reyes. Nagde-deliver po ako para sa appliance store sa palengke. Kung hindi po kayo naniniwala, tatawagin ko po si Aling Cora sa tindahan para tulungan tayo.
Delikado po ang mag-isang matanda sa gitna ng ulan. Nang marinig ang malinaw na paliwanag, tumango si Lola Minda. Itinayo ni Marco ang kanyang motorsiklo at dahan-dahang itinulak sa tabi niya habang ang isang kamay ay nakaalalay sa likod ng matanda. Hindi niya hinawakan ang bag, hindi rin nagtanong kung may pera o dokumento ito. Patuloy lang siyang tumitingin sa mga paa ni Lola Minda. Dahan-dahan lang po, Lola. Malambot po ang putik dito. Kumapit po kayo sa akin, mahirap na po kung madulas kayo. Ang tindahan ni Aling Cora ay malapit sa isang maliit na kanto. Ito ay isang lumang tindahan na may mababang bubong na yero. Sa harap, may mga nakasabit na chicharon, bote ng efficacent oil at ilang tali ng sigarilyo. Si Aling Cora, na nag-aayos ng mga kahon ng noodles, ay nanlaki ang mata nang makita si Marco na may akay-akay na basang-basang matanda. Naku Marco! Ano na namang pinasok mo? Hingal na hingal si Marco. Naligaw po ang matanda. Muntik nang mahulog sa kanal. Aling Cora, pakisilong po muna sa kanya. Tatawag po ako ng pulis. Kahit nagre-reklamo ang bibig ni Aling Cora, ang kamay niya ay kumuha na ng plastik na upuan. Upo po kayo. Nay, sa ganitong panahon, nag-iisa kayo. Nasaan ba ang mga anak ninyo? Ang tanong na iyon ay nagpayuko kay Lola Minda. Nakita iyon ni Marco at mabilis na nagsalita. Aling Cora, pahiram po ng tuyong tuwalya. Bibili lang po ako ng tinapay at mainit na gatas para kay Lola. Sinamaan siya ng tingin ni Aling Cora. Saan ka kukuha ng pera? Naghihintay ng gamot ang nanay mo. Napilitang saman umiti si Marco. Kinuha sa bulsa ang ilang basang pera. Nanginginig na po si Lola sa gutom. Ako pong bata, kahit magtiis, hindi mamamatay. Pagkasabi niyon, tumakbo siya sa gitna ng ulan. Ilang sandali, bumalik siya dala ang isang mainit na pandesal na may palaman at isang baso ng soy milk na nakabalot sa plastik. Hinati niya ang tinapay. Ang parte na may mas maraming palaman ay ibinigay niya kay Lola Minda. Ang natira sa kanya ay halos tinapay lang. Kain po kayo Lola, para mainitan ang tiyan ninyo. Tatawag po ako ng pulis para malaman kung taga saan kayo. Hinawakan ni Lola Minda ang kalahating tinapay. Ang init nito ay tumagos sa kanyang kulubot na palad. Biglang nanlabo ang kanyang mga mata. Ang ulan sa harap niya ay nag-anyong isang malayong hapon kung saan isang mahirap na tao rin ang nag-abot sa kanya ng tinapay. Noong wala na siyang makapitan, tumingin siya kay Marco. Nanginginig ang boses. Hindi ka ba gutom, iho? Habang ngumunguya ng tuyong tinapay. Ngumiti si Marco. Isang ngiting pagod ngunit mabait. Gutom din po, Lola. Pero malakas pa po ako. Kayo po. Nanginginig na ang mga kamay ninyo. Si Aling Cora na nakatayo sa gilid ay hindi na nagsalita. Tiningnan niya si Marco na basang-basa at ang matanda na yakap-yakap ang tinapay at bumuntong hininga. Sa labas, patuloy ang pagbagsak ng ulan sa sementadong sahig. Ilang sandali, tumawag si Marco sa pulisya ng barangay at sa health center. Malinaw niyang sinabi kung saan niya natagpuan ang matanda, ang kalagayan nito, at si Aling Cora bilang saksi. Pagkababa ng telepono, umupo siya sa isang upuan na may sapat na distansya, na parang natatakot na kahit ang sobrang pag-aalala ay makadagdag sa pangamba ng matanda. Dahan-dahang kumain si Lola Minda. Ang tinapay ay hindi mamahalin. Ang soy milk ay nasa manipis na plastik na baso. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit naninikip ang kanyang lalamunan. Sa likod ng malamig na gate ng kanyang mga kamag-anak, ang lumang tindahan na ito ang nagbigay sa kanya ng masisilungan. Matapos ang mga salita ng pagdududa, isang estranghero ang nagbigay sa kanya ng kalahating mainit na tinapay. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Ang panginginig
ay unti-unting nawala. Sa gitna ng ulan, may mga bagay na tila maliit na parang alikabok. Isang mabait na salita, isang upuang inialok, isang tinapay na hinati. Ngunit para sa isang taong naliligaw sa pagitan ng pagtanda at alaala, ang bawat isa sa mga iyon ay sapat na para iligtas siya mula sa ganap na kalungkutan. Gabi na nang makauwi si Marco sa kanyang inuupahang kwarto sa likod ng palengke ng San Pablo. Ang mga nagtitinda ng gulay ay kakaunti na lang at ang tubig ulan ay naipon sa ilalim ng poste ng kuryente. Ang iskinita ay mamasa-masa, ang amoy ng putik, isda at usok mula sa mga kusina ay naghalo-halo. Ang kwarto ng mag-inang Marco ay nasa dulo. Ang bubong na yero ay may butas at ang sementadong sahig ay baku-bako. Sa isang sulok ay isang kama, sa kabila ay isang maliit na kalan, rice cooker, at isang garapon ng bagoong na tinakpan ng basag na tasa. Sa isang alambre, ang mga basang damit na pang-deliver ni Marco ay tumutulo sa isang palanggana sa ibaba. Hindi pa tulog si Aling Nena. Nakasandal siya sa pader. Ang kanyang mga binti ay nakapatong sa isang mababang upuan para mabawasan ang pamamaga. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang mga mata ay malalim dahil sa matagal ng sakit sa bato. Ngunit nang marinig ang pagbukas ng pinto ng anak, pilit pa rin siyang tumingala. Nakauwi ka na asa, anak? Natigilan si Marco sa pinto. Mabilis niyang hinubad ang kapote, itinago ang panginginig dahil sa lamig sa isang pilit na tawa. Opo. Nay, bakit gising pa po kayo? Paano ako makakatulog? Hindi ka makontak ng ospital, kaya sa akin sila tumawag. Kailangan daw magdeposito ulit bukas para sa gamot mo. Yumuko si Marco. Sa bulsa ng kanyang damit, ang natitirang sahod niya ay basa at malambot. Kahit bilangin niya, kulang na kulang. Hindi niya nakuha ang huling delivery at bumili pa siya ng tinapay at gatas para sa matanda. Alam niyang hindi magdaramot ang kanyang ina, ngunit ang sakit ay hindi naghihintay ng kabutihan. Tiningnan ni Aling Nena ang anyo ng anak, damit na puno ng putik, mga gasgas sa kamay dahil sa biglaang pagpreno. Huminga siya ng malalim. May tinulungan ka na naman, ano? Natahimik si Marco sandali, saka tumango. Opo, isang matandang naligaw sa may kanal, muntik nang mahulog. Dinala ko po sa tindahan ni Aling Cora, tumawag ng pulis, at dinala sa health center. Nanginginig po siya sa gutom, kaya binilhan ko ng tinapay. Pagkatapos magsalita, tumayo siya na parang isang batang naghihintay ng sermon. Tinitigan siya ng ina ng matagal. Sa bubong, ang mga patak ng ulan ay maririnig pa rin. Wala ka na namang pera, ano? Napangiti si Marco ng mapait. May kaunti pa po. Magtatrabaho po ako bukas at tutulong sa gutuhan sa gabi. Huwag po kayong mag-alala. Iwinagayway ni Aling Nena ang kamay. Pinalapit ang anak. Ang kanyang kamay ay payat. Litaw ang mga ugat. Ngunit nang ilagay niya ito sa braso ni Marco, mainit pa rin ito. Nag-aalala ako, anak. Alam kong pabigat ako dahil sa sakit ko. Minsan, naiisip ko na lang na itigil na ang gamutan para gumaan ka. Nay, ano po bang sinasabi ninyo? Kumunot ang noo ni Marco. Nanikip ang lalamunan. Hanggat humihinga ako, aalagaan ko kayo. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Nasasaktan po ako. Ngumiti si Aling Nena ng malungkot. Sinasabi ko to para malaman mong mahirap talaga tayo. Pero ang kahirapan sa pera, kayang tiisin. Huwag lang tayong maging mahirap sa pagtingin sa mga mas nangangailangan. Kung may matandang nadapa sa daan at tinalikuran mo, kahit uminom ako ng gamot, hindi ako mapapakali. Umupo si Marco sa isang plastik na upuan sa tabi ng kama. Ang mga kamay ay magkakakrus. Mahina siyang nagsalita. Natakot din po ako. Nay, ang matanda, minsan naaalala, minsan hindi.
Lalaki ako. Mahirap. Baka isipin ng mga tao na sinasamantala ko siya. Sa panahon ngayon, mahirap nang gumawa ng mabuti. Tumango si Aling Nena. Hindi siya isang taong nabubuhay sa pantasya. Dahil mahirap siya, alam niyang matalas ang dila ng mundo. Kaya nga, ang paggawa ng mabuti ay dapat gawin ng tama. Kung may naligaw, i-report sa pulis. Kung dinala sa health center, dapat may papeles. Mabuti na may saksi kang tulad ni Aling Cora. Huwag mong hawakan ang gamit nila. Huwag mong dalhin ang estrangherong matanda sa kwarto mo. Ang kabaitan na walang pag-iingat, minsan, nagiging kapahamakan. Tumingala si Marco sa ina. Ang mga salitang iyon ay hindi galing sa libro, ngunit matatag na parang haligi ng bahay. Naintindihan niya kung bakit sa buong buhay ng kahirapan, si Aling Nena ay laging taas noo. Wala siyang gintong maipapamana, kundi mga simpleng aral na mas mahalaga pa sa ginto. Tumayo siya para magsaing ng lugaw. Sa kusina, mayroon na lang kaunting bigas, asin, at ilang lanta ng dahon ng sibuyas. Tumingin si Aling Nena at nagtanong, "Anong pangalan ng matanda?" "Hindi ko pa po alam. Minsan naalala, minsan hindi. Apelyido yata ay De Leon. May mga papeles sa bag niya pero mahigpit ang hawak. Hindi ko po ginalaw." Sabi ni Aling Cora, bukas na lang daw itatanong ng pulis. Tumango si Aling Nena. Kawawa naman, matanda na, naligaw pa. Tandaan mo, bisitahin mo siya. Kung may pamilya siya, mabuti. Pero kung wala, ang pagkakasakit ay parang isang tuyong dahon sa labas. Kung saan ihipin ng hangin, doon pupunta. Nagsalin si Marco ng lugaw sa 2 mangkok. Ang mas maraming laman ay inilagay niya sa harap ng ina. Ang sa kanya ay dinagdagan niya ng mainit na tubig para mabusog. Nakita iyon ni Aling Nena at itinulak pabalik. Kainin mo, maghapon kang nagbabad sa ulan. Paano ka makakatulog ng walang laman ng tiyan? Kayo po muna, Nay. Kumain na po ako ng kalahating pandesal kanina. Pinandilatan siya ng ina. Kalahating pandesal lang. Ipinagmamalaki mo pa. Talagang mahirap na, mayabang pa. Tumawa si Marco. Mahina lang, ngunit nagbigay init sa malamig na kwarto. Sa labas, tumila na ang ulan. Sa loob, ang usok mula sa lugaw at ang amoy ng lanta ng dahon ng sibuyas ay humalo sa amoy ng efficacent oil sa balikat ng kanyang ina. Hating gabi. Pagkatapos, uminom ng gamot ni Aling Nena. Tinatahi pa rin ni Marco ang punit sa kanyang kapote. Iniisip niya ang matanda sa tindahan ni Aling Cora. Ang nanginginig na kamay na may hawak na kalahating tinapay. Mabigat ang kanyang puso, ngunit hindi siya nagsisisi. Kinabukasan, madilim pa. At ang tunog ng sirena mula sa ilog ay nagpapahiwatig ng high tide. Gumising si Marco ng maaga at isinilid sa isang baunan ang natirang lugaw. Si Aling Nena, na nakahiga pa, ay nagsalita ng paos. Para sa matanda ba yan? Opo. Nay, titingnan ko lang po siya bago ako mag-deliver. Pumikit si Aling Nena at mahinang sinabi, "Sabihin mo sa kanya, ang lugaw ng mahirap ay medyo matabang pero malinis." Humiti si Marco, isinara ng mahigpit ang baunan at lumabas. Ang sinag ng umaga ay tumama sa kanyang lumang damit. Ang kahirapan ay naroon pa rin. Ang sakit ng ina ay naroon pa rin. Ang utang sa motorsiklo ay naroon pa rin. Ngunit sa kanyang kamay, mayroon siyang isang baunan ng mainit na lugaw. Para sa marami, wala itong halaga. Ngunit para sa isang taong naliligaw sa isang pamilyar na lugar na naging dayuhan, maaaring ito na ang magpapanatili sa init ng puso ng isang tao. Nang umagang iyon, maagang nagbukas ang tindahan ni Aling Cora. Sa harap, ang mga kahon ng noodles ay nakasalansan.
at ang mga bilaon ng bagoong ay nakatakip dahil sa takot sa ulan. Isang pusa ang nakahiga sa isang sako ng bigas. Paminsan-minsan ay dumidilat sa tunog ng palengke sa di kalayuan. Ipinark ni Marco ang kanyang motorsiklo sa harap ng tindahan. Hawak ang baunan ng mainit na lugaw. Si Aling Cora, na nag-aalis ng dahon sa malunggay, ay sumulyap sa kanya. Alam ko na, magtataka pa ako kung hindi ka dumaan. Ngumiti si Marco. Pinabibigay po ni nanay, sabi niya. Matabang daw po pero malinis. Bumuntong hininga si Aling Cora at itinuro ang likuran. Gising na. 3 beses na akong tinanong kung nasaan siya. Pero pagkatapos magtanong, hihingi ng tawad. Nakakaawa. Kahit nalilito na, may hiya pa rin. Nakaupo si Lola Minda sa isang lumang silyang kawayan sa likod. Nababalutan ng tuwalya ni Aling Cora. Hindi na siya gaanong maputla. Ngunit ang kanyang mga mata ay parang may bakas pa rin ng ulan mula kahapon. Nang makita si Marco, tinitigan muna niya ito bago makilala. Ikaw yung kahapon. Opo, ako po si Marco. Kain po kayo ng lugaw, Lola. Hindi po kasing sarap ng sa restaurant, pero mainit po sa tiyan. Dahan-dahang kumain si Lola Minda. Ang lugaw ay may bigas, asin, at ilang dahon ng sibuyas lang. Ngunit kumain siya na parang tumatanggap ng isang malaking regalo. Nang makalahati, tumingala siya. May sakit ang nanay mo pero nagluto pa para sa akin? Opo. Sabi po ni nanay, kawawa raw po ang mga matatandang naliligaw. Mahirap lang po kami. Pero mapagmahal po yun sa kapwa. Tumingin sa malayo si Aling Cora. Ngunit nagre-reklamo pa rin. Pagmamahal sa kapwa ang magpapahirap sa inyong mag-ina. Puro lugaw na lang ang kinakain ninyo. Ngunit ang kamay niya ay tahimik na nagsalin ng isa pang baso ng maligamgam na tubig at inilagay sa tabi ni Lola Minda. Hindi nagmadali si Marco. Kinuha niya ang kanyang telepono at tumawag sa pulisya sa harap ni Aling Cora. Sinabing nasa tindahan pa ang matanda. Ngayong umaga, gusto niyang dalhin ito sa health center para malinisan ang sugat sa binti. Sinabihan siya sa kabilang linya na isulat ang oras at ipaalam sa health center. Opo, sabi ni Marco. Tiningnan siya ni Aling Cora at tumango. Tama ang nanay mo. Ang paggawa ng mabuti ay dapat may simula at wakas. Kung hindi, babaluktutin ng mundo ang kwento. Sa health center, nakaupo si Lola Minda sa isang bakal na upuan sa tabi ng bintana. Ang amoy ng alkohol, basang kapote, at ang tunog ng electric fan ay nagpakunot sa kanyang noo. Tinanong siya ng nurse ng kanyang pangalan at nasagot niya, Luz Biminda de Leon. Ngunit nang tanungin ang kanyang kaarawan at kasalukuyang tirahan, nag-alinlangan siya, kinapa ang kanyang bag at niyakap ito ng mahigpit. Nakatayo si Marco sa di kalayuan. Hindi hinawakan ang mga papeles ng matanda. Mahina lang siyang nagsabi, Dahan-dahan lang po, Lola. Kung hindi niyo maalala, sabihin na lang po nating hindi sigurado. Huwag po ninyong pilitin. Tiningnan siya ni Lola Minda. May tahimik na pasasalamat sa kanyang mga mata. Karaniwan, minamadali ng mga tao ang matatanda na alalahanin, magsalita at kumilos. Ngunit ang binatang ito ay binigyan siya ng karapatang maging mabagal. Pagkatapos, malinisan ang sugat. Tumayo si Lola Minda sa labas ng health center at tumingin sa daan papunta sa ilog. Gusto kong makita ang lumang daungan. Malapit lang yata dito. Hindi agad sumang-ayon si Marco. Lumingon siya kay Aling Cora. Nakapamaywang si Aling Cora. Sige, pero sasama ako. At i-text mo ulit ang pulis. Mahina pa ang matanda. Huwag kang umarte na parang nasa pelikula na kung saan-saan mong dadalhin. Napakamot si Marco sa ulo.
Opo, alam ko po. Ang daungan ng San Pablo sa tanghali ay kumikinang sa sikat ng araw. Ang tubig ay kulay tsokolate. Ang mga bangka ng prutas ay nakadaong. Ang mga basket ng rambutan ay nakatabi sa mga piling ng saging. Ang hangin ay may dalang amoy ng putik at biko mula sa isang maliit na tindahan. Nakatayo si Lola Minda sa ilalim ng isang puno, matagal na nakatingin. Ang kanyang mukha ay lumambot at may kung anong gumalaw sa kanyang alaala. Dito ako umalis noon, walang sapat na pera sa bulsa at namatay si nanay. Natakot akong hindi ko na siya maabutan. Natahimik si Marco at si Aling Cora. Para sa matatanda, minsan ang isang lumang kwento ay hindi kailangan ng dagdag. Kailangan lang ng isang taong handang makinig. Nagpatuloy si Lola Minda. Ang boses ay manipis na parang usok. May isang pedicab driver, sobrang hirap. Kupas ang damit, sira ang tsinelas. Pero hindi siya naningil sa akin, binilhan pa ako ng tinapay. Napakainit ng tinapay, hanggang ngayon, naaalala ko pa. Narinig iyon ni Marco at nakaramdam ng kirot. Naalala niya ang kalahating tinapay na binili niya kahapon. At ang laging sinasabi ng kanyang ina na ang taong gutom ay madaling malungkot. Hindi niya alam kung bakit ang kwento ng matanda ay nagpabigat sa kanyang dibdib. Ilang sandali, ang mga mata ni Lola Minda ay muling nawala. Lumingon siya kay Marco at biglang nagtanong, "Berto, ikaw ba yan? Kailan ka pa umuwi?" Natigilan si Marco. Sa kamalumanay na sumagot, "Ako po si Marco, Lola. Pero kahit ano pong itawag ninyo sa akin, basta kumain po kayo at uminom ng gamot, masaya na po ako." Kumislap ang mga mata ni Lola Minda na parang kagigising. Nataranta siya. "Nagsalita na naman ba ako ng kung ano-ano?" "Okay lang po, Lola. Lahat naman ng matatanda, minsan nakakalimot. Ako nga pong bata pa, minsan naiiwan ko ang susi sa loob ng motor, tapos hinahanap ko." Napatawa si Aling Cora. Bahagyang ngumiti si Lola Minda. Ang ngiting iyon ay nagpabawas sa kalungkutan sa kanyang mukha. Hapon na, inihatid ni Marco ang matanda pabalik sa tindahan. Bago mag-deliver, dumaan siya sa kanilang kwarto para kunin ang isang pakete ng sinangag na linga na inihanda ni Aling Nena. Nakaupo si Aling Nena sa kama. Amoy pa rin ang kamay sa linga. "Ibigay mo sa matanda para may lasa ang lugaw." Ang matatanda, matabang ang panlasa. "At tandaan mo, anak, tumulong ka ng maayos para hindi sila mabaon sa utang na loob." Sa dingding, ang lumang litrato ng kanyang lolo Berto ay nakasabit ng medyo tabingi. Sa litrato, nakatayo siya sa tabi ng isang lumang pedicab sa daungan ng San Pablo. Nakangiti ng may kunot sa mata dahil sa araw. Sinulyapan lang ito ni Marco at umalis. Hindi alam na ang litratong iyon ay nagtatago ng isang piraso ng sikreto ng kanyang buhay. Gabi na, ang tindahan ni Aling Cora ay amoy kanin at efficacent oil. Nakaupo si Lola Minda sa isang mesang kahoy. Kinapa ang kanyang panyo para punasan ang mata. Nanginginig ang kanyang kamay at isang lumang gintong singsing ang nahulog mula sa kanyang daliri. Gumulong ng tahimik sa ilalim ng mesa. Walang nakapansin, tanging ang tunog lang ng huling patak ng ulan sa bubong na parang itinatago ang isang pagsubok na kararating lang. Nang hapong iyon, walang gaanong customer sa tindahan ni Aling Cora. Katatapos lang ng ulan at may mga guhit pa ng tubig sa sementadong sahig. Nakaupo si Lola Minda sa isang lumang mesang kahoy. Hawak ang isang baso ng maligamgam na tubig. Nagbibilang si Aling Cora ng mga bagong dating na bote ng langis. Habang si Marco naman ay abala sa pag-aayos ng kanyang motorsiklo sa labas. Naghahanda para sa huling delivery. Kukunin sana ni Lola Minda ang panyo mula sa kanyang bag. Marahil dahil sa malamig at nanginginig niyang daliri,
Ang lumang gintong singsing sa kanyang kamay ay dahan-dahang nahulog. Gumulong ito sa ilalim ng mesa, tumama sa kahoy na may mahinang tunog at nawala sa dilim. Walang nakapansin. Ilang sandali, inalalayan ni Aling Cora si Lola Minda papasok sa likod para magpahinga. Bumalik si Marco para kunin ang kanyang helmet at napansin ang isang kislap ng ginto sa ilalim ng mesa. Yumuko siya para kunin ito. Ang singsing sa kanyang palad ay mas mabigat kaysa sa inaasahan niya. Hindi ito makintab na alahas mula sa mga bagong tindahan. Ito ay isang lumang singsing. May mga gasgas sa loob, halatang matagal nang isinusuot. Natigilan si Marco. Sakto namang nag-vibrate ang kanyang telepono. Numero ng ospital. Mabilis niyang sinagot. Boses ng isang pamilyar na nurse. Marco, medyo nanghina si Aling Nena kaninang hapon. Nagdagdag ng gamot ang doktor. Kailangan magdeposito bukas para sa mga test at paghahanda sa dialysis. Ayusin mo na, ha? Narinig ni Marco ang salitang ayusin at nanuyo ang kanyang lalamunan. Opo. Mga magkano po, ate? Ang halagang sinabi ng nurse ay nagpalamig sa kanyang likod. Tiningnan niya ang singsing sa kanyang kamay. Isang masamang ideya ang biglang pumasok sa isip niya. Mabilis na parang kidlat at matalas na parang tinik. Isang lamuna, pansamantala lang, kapag may pera na para kay nanay. Kapag nakaluwag-luwag, tutubusin niya. Hindi pa niya alam kung mayaman o mahirap ang matanda. Pero siguradong sapat ang halaga ng singsing. Nakano sinsisin na ito para sa ilang araw na gamutan ng ina. Ikinuyom niya ang kanyang palad, bumibilis ang tibok ng puso. Sa labas, sumigaw si Aling Cora. Marco, andyan ka pa? Hindi ka pa ba magde-deliver? Magagalit na yung customer mo. Opo, aalis na po. Sagot niya. Ngunit ang kanyang mga paa ay hindi gumagalaw. Umupo siya sa kanyang motorsiklo. Pinanood ang mga patak ng ulan mula sa bubong. Sa kanyang isipan, nakita niya ang maputlang mukha ni Aling Nena sa kama ng ospital. Ang listahan ng utang sa motorsiklo. Ang mga hapunan na may toyo lang. Tapos, isa pang boses ang umaling-aunggaw sa kanyang isipan. Pagod, ngunit malinaw. Na parang nagsasalita ang kanyang ina sa harap niya. Kaya kong tiisin ang sakit, anak. Pero ang mabuhay ng may kasalanan, ikamamatay ko yan. Yumuko si Marco. Nanginginig ang kamay na may hawak na singsing. Hindi siya santo. Mahirap siya. Natatakot siya. Mahal na mahal niya ang kanyang ina kaya't minsan gusto na niyang pumikit at gumawa ng masama. Pero kung kukunin niya ang singsing na ito ngayon, kahit sabihin pang pansamantala lang, ano ang ihaharap niya sa kanyang ina bukas? Anong mukha ang ihaharap niya sa sarili niya? Huminga siya ng malalim na parang may tinanggal na bato sa kanyang dibdib. Kumuha siya ng malinis na tissue sa kanyang bulsa. Binalot ang singsing at pumasok sa tindahan. Nagtaas ng kilay si Aling Cora. Ano na naman? Hindi siya pinansin ni Marco. Dumiretso siya sa likod. Nakaupo si Lola Minda. Nakasandal sa pader. Nakapikit. Tumayo si Marco sa di kalayuan. Iniabot ang nakabalot na tissue. Lola, napulot ko po ito sa ilalim ng mesa. Baka sa inyo po ito nahulog. Binuksan ni Lola Minda ang mga mata. Kinuha ito. At nang makita ang singsing, natigilan siya. Naku, ang singsing ko. Yumuko si Marco. Paos ang boses. Patawad po Lola. Saglit po. Nag-isip ako ng masama. Tumawag po ang ospital. Kailangan po ng pera ni nanay para sa gamot. Hawak ko po ito. Naisip kong isang la. Totoo po Lola. Pero sa inyo po ito. Mahirap po ako. Pero ayokong yumuko ang nanay ko dahil sa akin. Nakatayo si Aling Cora sa pinto. Hawak pa rin ang bote ng langis. Biglang naging seryoso ang mukha. Tinitigan ni Lola Minda si Marco ng matagal. Ang kanyang mga mata ay hindi galit.
Hindi rin naaawa, malalim at malungkot. Tulad ng isang taong nakaranas na ng maraming gutom at naiintindihan ang isang tao ay halos matangay ng kahirapan. Hinawakan niya ang singsing at mahinang sinabi, ang masabi mo ang mga salitang, yan ay mas mayaman ka pa sa maraming taong puno ng pera, ang kahadiyero. Umiling si Marco, namumula ang mga mata. Hindi po ako mayaman, Lola. Takot po ako. Takot po akong magkasakit si nanay. Takot po akong walang pera. Takot po akong maging duwag. Dahan-dahang sumagot si Lola Minda. Sino bang hindi matatakot kapag nasa bingit ng alanganin? Ang mahalaga, sa oras ng takot, hindi mo ipinagbili ang iyong dangal. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa buong silid. Tumingin sa labas si Aling Cora, pinunasan ang gilid ng mata at nagkunwaring nagrereklamo. Sige na, tama na yan. Baka umiyak pa ako at malunod ang tindahan ko. Marco, mag-deliver ka na. Huli ka na. Mahina ang opo, ang sagot ni Marco. Nagpaalam kay Lola Minda at pinaandar ang motor. Ngunit bago umalis, lumingon pa rin siya sa likod. Hawak ni Lola Minda ang singsing, ang kulubot na kamay ay nasa dibdib, na parang inaalagaan ang isang bagay na nagpasakit, ngunit nagpatibay din sa kanyang paniniwala. Nang gabing iyon, pagkatapos magtrabaho ni Marco sa isang gotohan, tinawag ni Lola Minda si Aling Cora. Kumuha siya ng isang sobre mula sa kanyang bag. Mahina, ngunit malinaw ang kanyang boses. Aling Cora, pakitulungan mo akong ipadala ito sa ospital para sa nanay ni Marco. Huwag mong sabihing galing sa akin. Sabihin mo na lang, may isang taong naawa at tumulong. Nanlaki ang mata ni Aling Cora. Naku, Nay, kapag nalaman niya yan, mahihiya yun ng husto. Kaya nga sa'yo ko ipinapakiusap. Hindi ko binibili ang kabutihan niya. Hindi ko lang kayang makita ang isang ina na lalong nagdurusa dahil sa pagiging disente ng kanyang anak. Hawak ni Aling Cora ang sobre at sa unang pagkakataon, hindi siya nagreklamo. Bumuntong hininga lang siya. Sa mundo, may mga taong mahirap sa pera pero marunong magsauli ng singsing. May mga mayaman naman sa puso na tumutulong pero takot pang magkaroon ng utang na loob ang tinutulungan. Hay nako, ang mundong ito, umiinit pa rin dahil sa mga maliliit na bagay na ganito. Sa labas, nagsimula ng umilaw ang mga tindahan sa gabi. Ang tunog ng mga motorsiklo, ang amoy ng inihaw na mais, at ang tunog ng ulan sa bubong ay naghalo-halo. Samantala, sa health center, dumaan si Paolo para kunin ang resulta ng blood pressure ng kanyang ina. Habang naghihintay, napansin niya ang isang papel sa ibabaw ng isang folder. Listahan ng mga naliligaw na matatanda. Ang pangalang Luz Biminda de Leon ay nagpatigil sa kanya. Kumunot ang noo ni Paolo. Kinuha ang telepono at nagsisearch. Ilang segundo lang, nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Sa screen, lumitaw ang isang artikulo tungkol sa isang babaeng negosyante sa larangan ng logistics mula sa probinsya. Walang anak at may malaking yaman. Tiningnan niya ulit ang pangalan at dahan-dahang ngumisi. Hindi na ito ang mangiti ng isang mausisang tao, kundi ang tingin ng isang taong nakaamoy ng isang napakalaking pagkakataon. Nakatayo si Paolo sa harap ng counter ng health center. Ang papel na may listahan ng mga naliligaw na matatanda ay bahagyang nakalabas sa isang folder. Ang pangalang Luz Viminda de Leon ay dumikit sa kanyang mga mata. Mabilis niyang kinuha ang cellphone at nag-search. Lumabas sa screen ang isang artikulo tungkol sa isang babaeng negosyante, tagapagtatag ng De Leon Logistics, mula sa probinsya ng Laguna, at walang anak. Binasa niya ito, at habang nagbabasa, lalong nanlaki ang kanyang mga mata.
Ang litrato sa artikulo ay nagpapakita ng isang babaeng nakasuot ng magarang bestida. Malayo sa itsura ng matandang babae na basang-basa ng ulan kahapon. Ngunit ang maliit na nunal sa gilid ng kanyang bibig ay hindi maipagkakaila. Lumunok si Paulo. Pumasok sa isip niya ang kanyang paluging coffee shop, ang utang sa labas, at ang mga text message ng paniningil na laging dumarating sa gabi. Isang matandang akala niya'y mahirap at ulyanin, ay may malaking yaman pala na muntik na niyang palagpasin. Nang hapong iyon, umuwi si Paulo na parang hinahabol ng apoy. Nang marinig ang pangalan ni Lola Minda, ang hawak na basket ni Tita Celia ay tumagilid at ang mga okra ay gumulong sa sahig. Binasa ni Tito Oscar ang artikulo. Nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Sigurado ka ba? Sigurado ako, Tay. Sobrang yaman niya at walang anak. Tumahimik ang buong bahay. Naalala ng lahat ang kanilang sinabi kahapon. Ngunit sa harap ng isang malaking pagkakataon, ang una nilang naisip ay hindi pagsisisi, kundi kung paano ito pagtatakpan. Tumikhim si Tito Oscar. Hindi ko naman siya pinalayas. Nag-iingat lang ako na dapat malinaw ang usapin ng kamag-anak. Mabilis na sumang-ayon si Tita Celia. Tama. Pinapanatili lang natin ang ating dangal. Pero wala tayong masamang intensyon. Ngayong malinaw na, dapat natin siyang sunduin. Kadugo natin siya. Umisi si Paulo. Kailangan nating kunin si tita agad bago pa siya maengganyo ng delivery boy at ng may-ari ng tindahan na. Yun. Paano kung lokohin nila siya? Sa isang sulok, si Ana ay nagtutupi ng damit. Natigilan siya. Naalala niya ang matandang babae na basang-basa sa labas. Ang baso ng tubig na inilagay niya ng patago. Ngayon, tinatawag na nila itong tita, kadugo. Uminit ang kanyang mga tainga. Mahina siyang nagsalita. Tay, Nay, pagdating ninyo doon, humingi muna kayo ng tawad. Siguradong nasaktan siya sa sinabi natin kahapon. Sumigaw si Paulo. Anong alam mo? Ang mahalaga, makuha natin siya. Ang pera ng De Leon ay dapat mapunta sa mga De Leon. Sinulyapan ni Tito Oscar si Ana. Anak, manahimik ka. Usapin ito ng pamilya. Hayaan mo na ang mga nakakatanda. Dapit hapon, pumunta ang buong pamilya sa tindahan ni Aling Cora. Dala ni Tita Celia ang lugaw na may manok, isang kahon ng bird's nest soup, at isang basket ng prutas. Pilit nang ni kung kuming ni Pundi si Tito Oscar. Nasa likod si Paulo. Ang mga mata ay mabilis na tumitingin sa bag ni Lola Minda at kay Marco sa labas. Nang makita sila ni Aling Cora, nagtaas siya ng kilay. Aba, anong himala ito? Ngumiti ng matamis si Tita Celia. Dadalawin lang namin si Ate Minda. Nagkamali kami kahapon at hindi kami mapakali. Nakaupo si Lola Minda sa isang mesang kahoy. May manipis na kumot sa balikat. Tiningnan niya ang dala nilang pagkain. At pagkatapos ay ang bawat mukha sa harap niya. May mga matatamis na salita na mas malamig papakinggan kaysa sa pagtanggi. Lumapit si Tito Oscar. Ate Minda, ako po si Oscar. Nagkamali po ako kahapon. Sana po mapatawad ninyo. Umuwi na po kayo sa amin. May altar po tayo. May mga pamangkin na mag-aalaga sa inyo. Sumabat agad si Paulo. Opo, tita. Tama po yun. Ang mga tagalabas, kahit gaano kabait, tagalabas pa rin. Kararating lang ni Marco mula sa health center. Nang marinig ang salitang tagalabas, natigilan siya. Hindi siya sumagot. Tahimik lang na inilagay ang supot ng gamot sa mesa para kay Aling Cora. Nakita lahat ni Lola Minda. Tumingin siya kay Tito Oscar at dahan-dahang nagtanong, kung hanggang ngayon ay isa pa rin akong mahirap na matandang naliligaw. Hahanapin niyo ba ako? Tumahimik ang buong tindahan. Yumuko si Tita Celia
at binuksan ang lalagyan ng lugaw para iwasan ang tingin. Pilit nang umiti si Tito Oscar. Ate naman, mabigat naman yang sinabi mo. Kadugo tayo. Tumango si Lola Minda. Mahalaga ang pagiging kadugo. Kaya hindi dapat ito nagiinit lang kapag nalaman na may pera ang isang tao. Si Anna, na nakatayo sa likod ng kanyang ina, ay namutla. Ang mga salitang iyon ay direktang tumama sa kanyang konsensya. Tiningnan naman ni Paulo si Marco. Naningkit ang mga mata. Naintindihan niya na para makuha si Lola Minda, kailangan muna niyang sirain ang tiwala nito sa mahirap na binata. Sa labas, nagsimula na namang umambon. Yumuko si Marco para ayusin ang kanyang lumang motorsiklo. May naramdaman siyang lamig na parang tubig ulan na tumulo sa upuan. Kinabukasan, bago pa man magising ang bayan ng San Pablo, kumalat na ang tsismis. Sa group chat ng barangay, nagpost si Paulo ng ilang litrato ni Marco na naghihintay kay Lola Minda sa health center. Sa isang litrato, pinutol niya si Aling Cora na nakatayo sa likod. Sa isa pa, binilugan niya ang bag na yakap-yakap ni Lola Minda. Sa ilalim, naglagay siya ng caption. Mag-ingat po ang lahat. Isang mayamang matanda na may pagkalimot ang laging kasama ng isang delivery boy. Dinadala sa kung saan-saan para ayusin ang mga papeles. Hindi natin alam kung tunay na mabait o may ibang intensyon. Isang pangungusap lang. Nagkaroon na ng pag-uusapan ang buong palengke. Ang nagtitinda ng isda ay nagkwento sa nagtitinda ng gulay. Ang nagtitinda ng gulay ay nagdagdag sa nagtitinda ng biko. Pagdating sa coffee shop, ang kwento ay naging si Marco na ang may hawak ng mga papeles ng matanda at pinipilit itong pumirma para makuha ang yaman. Ang dila ng tao, hindi kailangan ng ebidensya. Kailangan lang ng isang dahilan para ngumuya, lumunok, at iluwa bilang tinik. Nagde-deliver si Marco ng blender nang makatanggap ng tawag mula sa may-ari ng appliance sa store. Marco, dumaan ka muna sa tindahan. Ang boses ng amo niya ay hindi galit, ngunit malamig. Pagdating ni Marco, tiningnan siya ng ibang mga trabahador at umiwas. Dinala siya ng amo niya sa isang sulok at ipinakita ang telepono. Hindi ko sinasabing masama ka, Marco. Kilala kita. Pero masyado nang malakas ang tsismis. May negosyo tayong inaalagaan. Kapag narinig ng mga customer, baka matakot sila. Magpahinga ka na lang muna ng ilang araw. Hawak ni Marco ang telepono. Namutla. Ganon din po ba ang tingin ninyo sa akin, boss? PS. Bumuntong hininga ang amo niya. Hindi ako. Pero yun ang iniisip ng mga tao. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa mura. Tumango si Marco. Hinubad ang uniforme at inilagay sa isang upuan. Ang damit na iyon, na amoy ulan, araw, at pawis ng ilang taon, ay iniwan niya. Naramdaman niyang hubad ang kanyang likod, na parang may tinanggal na bahagi ng kanyang dangal. Hapon, hinarang siya ng pinagkakautangan niya ng motor. Narinig ko, malaki na raw ang pera mo, ha Marco? Bayaran mo na ang utang mo. Kung hindi, iwan mo na lang ang papeles ng motor. Hinawakan ni Marco ng mahigpit ang manibela. Bigyan niyo pa po ako ng ilang araw. Nasa ospital po ang nanay ko. Ngumisi ang lalaki. Lahat tayo may nanay. Utang ay utang. Huwag kang magdrama. Hindi sumagot si Marco. Natakot siyang baka maiyak siya sa gitna ng palengke. At ang isang lalaking mahirap na umiiyak sa publiko ay mas lalo lang pagtatawanan. Pagdating sa ospital, nakita niyang nakahiga si Aling Nena, hirap huminga. May dumalaw sigurong kakilala at naikwento na ang lahat. Tumingin siya sa anak, namumula ang mga mata. Marco, mabilis niyang hinawakan ang kamay ng ina. Nay,
Huwag po kayong maniwala sa kanila. Wala po akong ginagawang masama. Tumango si Aling Nena. Hinigpitan ang hawak sa kamay ng anak. Alam ko, ang anak ko, maaaring mahirap, maaaring simple, pero hindi magnanakaw sa isang matanda. Nasasaktan lang ako dahil kaya nilang sabihin, yan sayo. Pagkasabi niyon, umubo siya ng malakas. Nataranta si Marco. Inalalayan ang ina at hinimas ang likod. Bawat ubo ng ina ay parang pumipilipit sa kanyang bituka. Gabi, dumaan siya sa tindahan ni Aling Cora. Nakaupo si Lola Minda sa likod, pagod. Ngunit nang makita si Marco, nagtanong agad. Anak, anong nangyari? Namumula ang mga mata mo. Umiling si Marco. Wala po ito, Lola. Inilapag ni Aling Cora ng malakas ang isang baso ng tsaa. Anong wala? Kumakalat na sa buong palengke. Marco, iwasan mo na muna si Lola Minda. Hayaan mo na ang abogado o pulis ang mag-asikaso. May sakit ang nanay mo, may utang ka. Baka pati ikaw masira. Natahimik si Marco ng matagal. Sa labas, ang hangin ay maalinsangan. Ang tunog ng mga motorsiklo ay nagiiwan ng mga tilamsik ng putik. Tumingin siya kay Lola Minda na nakayuko. Ang nanginginig na mga kamay ay nasa tuhod. Na para bang sinisisi ang sarili sa nangyayari. Biglang nagsalita si Marco. Aling Cora, noong araw na nakita ko si Lola sa gitna ng ulan, kung nagpanggap akong walang nakita, baka habang buhay kong hindi kayang harapin ang nanay ko. Kung anuman ang sinasabi nila ngayon, hindi ko pa rin iiwan si Lola sa gitna ng daan. Tumingala si Lola Minda. Sa kanyang mga mata, may luha, ngunit hindi tumutulo. Marahil, sa sobrang dami ng iniyak ng isang matanda sa kanyang buhay, natututo na ring magtago ang mga luha. Samantala, sa isang kwarto, hawak ni Ana ang kanyang cellphone, nanginginig. Nakita niya ang text message ni Paulo sa isang kaibigan. Kailangang sirain ang delivery boy na. Yan para umuwi si Tita Minda sa atin. Kasama nito ang litratong pinutol at ang caption na ginawa ni Paulo. Binasa ito ni Ana ng paulit-ulit. Kumakabog ang dibdib. Naalala niya ang baso ng tubig, ang tanong ni Lola Minda. Kung mahirap pa rin ako, hahanapin niyo ba ako? Naalala niya ang anyo ni Marco sa labas. Kupas ang damit, pagod ang mga mata, ngunit hindi nagsalita ng masama. Sinisave niya ang screenshot ng mga mensahe. Sa sala, nagsasalita si Tita Celia. Kailangan na nating kunin si Ate Minda. Baka kung ano pa ang mangyari, humisi si Paulo. Nay, huwag kayong mag-alala. Alam ko kung saan siya pinakamasasaktan. Nakaupo si Ana sa likod ng pinto, nanlalamig. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang kanyang pananahimik ay hindi nakabaitan. Ito ay nagiging isang hukay kung saan ang mga mabubuting tao ay lalong tinutulak pababa. Ipinatong niya ang cellphone sa kanyang dibdib at ang mga luha ay dumaloy. Sa labas, umuulan na naman, tumutunog sa bubong na parang konsensyang kumakatok, ngunit walang gustong magbukas. Nang gabing iyon, nakahiga si Ana sa kama ngunit dilat na dilat ang mga mata. Ang kwarto niya sa bahay ng mga De Leon ay may luma at maingay na electric fan. Sa labas, ang mga patak ng ulan mula sa bubong ay tumutulo sa isang drum ng tubig. Lahat ay pamilyar, ngunit ang kanyang puso ay hindi mapakali. Samo, gumulong siya at itinaas ang kumot. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na lumilitaw ang mukha ni Lola Minda noong nakatayo ito sa labas ng kanilang gate. Isang matandang basang-basa, nanginginig, humihingi lang na magsindi ng kandila, ngunit hindi pinapasok. Naalala ni Ana ang baso ng tubig na inilagay niya ng patago. Akala niya
may nagawa na siyang mabuti. Pero habang iniisip niya, lalo siyang nahihiya. Ang isang baso ng tubig ay hindi kayang iligtas ang dangal ng isang taong itinakwil. Kinabukasan, pagbaba niya sa kusina, narinig niya si Tita Celia na kausap si Paulo. Sakalan, kumukulo ang isang kaldero ng aros kaldo. Ang bango ay kumalat sa buong bahay. Habang nagtitimpla, bumulong si Tita Celia. Mamaya, kapag dinala mo to kay Ate Minda, maging matamis ka sa pagsasalita. Madaling lumambot ang puso ng matatanda. Ngumiti si Paulo. Nay, hayaan niyo ako. Kapag ang walking bank na yan ay umuwi na sa atin, mababayaran ko na rin ang mga utang ko. Natigilan si Ana sa likod ng pader. Muntik nang mahulog ang kutsara sa kanyang kamay. Kuya Paulo, ang sama naman pakinggan yan. Bulong niya. Lumingon si Paulo at kumunot ang noo. Anong masama? Bata ka pa. Wala kang alam. Wala siyang anak. Kanino niya iiwan ang yaman niya kundi sa mga kamag-anak? Tiningnan ni Ana ang kapatid. Ang pamilyar na mukha ay biglang naging estranghero. Noong bata pa sila, binuhat siya ni Paulo sa baha para makapasok sa eskwela. Ngayon, ang parehong kuya ay tinatawag ang isang matanda na walking bank. Sinulyapan ni Tita Celia ang anak. Huwag ka nang makialam. Kung aalagaan natin si Ate Minda, tama lang yun. Kadugo natin siya. Hindi pwedeng iwan sa isang tindahan. Kinagat ni Ana ang labi. Gusto niyang itanong, kung ganoon, bakit hindi ninyo sinabing kadugo siya noong hindi pa ninyo alam na mayaman siya? Pero ang tanong ay nanatili sa kanyang lalamunan. Takot pa rin siya. Takot na umiyak ang ina. Magalit ang ama. At sumabog ang kapatid. Ang takot na iyon ang nagpatahimik sa kanya sa loob ng maraming taon. Tanghali, pumunta si Ana sa ospital para dalawin ang isang kamag-anak. Ang pasilyo ay puno ng tao. Amoy alkohol, lugaw, at pawis. Habang dumadaan sa dialysis unit, bigla niyang nakita si Marco. Nakaupo siya sa isang bangko. Kupas ang damit. Maitim ang ilalim ng mata. Sa isang kamay, hawak niya ang reseta ni Aling Nena. Sa kabila, isa pang papel na may listahan ng bitamina para kay Lola Minda. Sa kanyang hita, may isang supot ng gatas. Yung murang klase pero madaling inumin ng matatanda. Nakahiga si Aling Nena sa isang kama, maputla. Umubo siya at tumawag. Marco, saan ka kumuha ng pera para sa gatas ng matanda? Okay na sa akin ang sabaw ng lugaw. Lumapit si Marco sa ina. Mahina. Ngunit matatag ang boses. Sabi po ng doktor, kailangan ni Lola Minda to para hindi manghina. Huwag po kayong mag-alala. Nay, may paraan po ako. Tiningnan ni Aling Nena ang anak. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal at awa. Kahit anong paraan pa yan. Ilan, huwag mong pababayaan ang matanda ha? Kawawa ang mga matatandang iniiwan. Ako, nandito ka pa. Siya, mayaman man o mahirap. Kung walang tunay na nag-aalala, malamig pa rin ang pakiramdam. Yumuko si Marco. Alam ko po, Nay. Nakatayo si Anna sa likod ng isang poste. At kusa na lang tumulo ang kanyang mga luha. Tinakpan niya ang bibig para hindi marinig. Ang babaeng nakahiga sa kama ay mas mahirap pa kaysa sa kanila. Pero nag-aalala pa rin sa isang matandang hindi niya kaano-ano. Samantalang ang pamilya niya, may malaking altar, masaganang handaan, at laging nagsasalita ng tungkol sa dangal. Pero nagpaplano kung paano makukuha ang yaman. Ang pinakamasakit, alam ni Ana ang lahat, pero wala pa rin siyang ginagawa. Pag-uwi, tahimik siyang umupo sa kwarto. Binuksan ang mga na-save na mensahe. Ang plano ni Paulo, nasirain si Marco. Ang pagtawag niya kay Lola Minda ng mga masasakit na salita. Nakinig si Ana sandali at mabilis na pinatay. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Sa labas,
Nagsasalita ang kanyang ama sa isang bisita. Ang pamilya namin, laging inuuna ang pagmamahal sa kapwa. Ang mga kamag-anak, dapat nagtutulungan. Narinig ito ni Ana at kinilabutan. Tumingin siya sa isang lumang litrato noong graduation niya. Lahat sila ay nakangiti. Akala niya, ang pamilya niya, kahit strikto, ay disente. Ngayon, ang magandang balat ay natutuklap na at sa ilalim ay ang kasakiman na binalot sa salitang kadugo. Gabi na, pumasok si Paulo sa kwarto niya nang hindi kumakatok. Nasaan ang cellphone mo? Nagulat si Ana. Bakit po, kuya? Napapansin ko, palihim ka na kumikilos. Huwag kang gagawa ng katangahan. May malaking bagay tayong inaasikaso. Pilit na pinakalma ni Ana ang sarili. Wala po akong ginagawa. Tinitigan siya ni Paulo at ngumisi. Kung naawa ka sa tagalabas, huwag sobra-sobra. Baka madamay pa sila Tay at Nay dahil sa kabaitan mong wala sa lugar. Pagkasabi niyon, lumabas siya at malakas na isinara ang pinto. Nanigas si Ana. Ilang sandali, binuksan niya ang isang kahon. Kinuha ang isang lumang panyo. Binalot ang kanyang lumang cellphone at itinago sa ilalim ng mga sinulid. Takot pa rin siya, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya binura ang ebidensya. Sa labas, tumila na ang ulan. Ang mga huling patak ay dahan-dahang nahuhulog. Tulad ng isang pusong hindi alam kung kailan tuluyang sisikat ang araw. Tanghali, sumikat ang araw matapos. Ang ilang araw ng pag-uulan. Ang kalsada sa harap ng tindahan ni Aling Cora ay umuusok. Ang amoy ng putik at hinog na prutas ay naghalo sa hangin. Kailangang mag-extra trip si Marco dahil natanggal siya sa trabaho. Kung ano-anong raket ang pinasok niya para may pambili ng gamot ng ina. Pumunta si Aling Cora sa palengke para bumili ng paninda. Sa tindahan, naiwan si Lola Minda na nakaupo sa likod. Sa harap ng isang baso ng tubig at isang mangkok ng lugaw na hindi naubos. Mas pagod siya ngayon. Halos, hindi siya nakatulog kagabi. Tumingin siya sa labas, sa sikat ng araw. At biglang hindi na niya maalala kung nasaan siya. Kinapa niya ang kanyang bag, bumubulong. Nasaan ang panyo ko? Ang tiket? Sakto namang pumasok si Paulo. Nakasuot siya ng asul na polo. May dalang isang supot ng dalandan at isang kahon ng biskwit. Mukha siyang isang mabait na pamangkin. Ngunit ang kanyang mga mata ay malamig. Tita Minda, dinalaw ko po kayo. Kamusta po ang pakiramdam ninyo? Tumingala si Lola Minda. Matagal bago siya makilala. Paulo, anak ni Oscar? Opo, ako nga po. Mabuti po at naaalala niyo ako. Umupo siya. Inilagay ang cellphone sa mesa na nakarecord na. Bumulong siya. Tita, ayos lang po ba kayo dito? Hawak po ba ni Marco ang mga papeles ninyo? Kumunot ang noo ni Lola Minda. Papeles? Anong papeles? Opo. Hawak po ba niya ang bag ninyo? Sinabi po ba niya na huwag kayong umuwi sa amin? Natatakot po ba kayo sa kanya? Ang sunod-sunod na tanong ay nagpasakit sa ulo ni Lola Minda. Hinawakan niya ang kanyang sentido. Ang mukha ni Paulo ay lumabo. Naghalo sa mukha ng isang lalaki sa terminal noon. Ang tunog ng ulan, ng pedicab, ng tawag ng ina ay naghalo sa boses ni Paulo. Huwag mong kunin. Mahina niyang sabi. Takot ako. Sa papeles, lalong lumapit si Paulo. Takot po kayong kunin ni Marco ang papeles ninyo, tita. Hindi direktang sumagot si Lola Minda. Niyakap lang niya ang kanyang bag. Huwag mong kunin ang panyo ko. Pero sapat na iyon para kay Paulo. Pinatay niya ang recording, ngumisi ng mabilis, at nagkunwaring nag-aalala. Magpahinga po kayo, tita. Nag-aalala lang po ako sa inyo. Pagbalik ni Aling Cora,
wala na si Paulo. Nakaupo si Lola Minda na parang pagong, maputla. Mabilis na inilapag ni Aling Cora ang kanyang dala. Naku, Nay, anong nangyari? Sinong pumasok dito? Tumingin si Lola Minda, naguguluhan. Hindi ko alam. May nagtanong, sumasakit ang ulo ko. Nang hapong iyon, kumalat ang video. Pinutol ni Paulo. At ang mga salita lang ni Lola Minda ang itinira. Papeles, takot ako. Huwag mong kunin. Nagdagdag siya ng caption. Mismong matanda na ang nagsabing takot siyang kunin ang papeles niya. Pero may mga kumakampi pa rin sa delivery boy. Ang kasamaan, minsan, hindi kailangang mag-ingay. Kailangan lang putulin ang kalahati ng katotohanan. Mabilis na kumalat ang balita. Hindi na lang chismis. Iba na ang tingin ng mga tao kay Marco. Isang nagtitinda ng tinapay ang biglang umurong nang dumaan siya. Sa isang coffee shop, narinig niya. Sa panahon ngayon, ang mga mahirap marunong na ring magplano. Narinig lahat ni Marco. Namutla siya, pero hindi huminto para makipagtalo. Dumiretso siya sa tindahan ni Aling Cora. Medyo gumaan na ang pakiramdam ni Lola Minda. Nang ikwento ni Aling Cora ang nangyari, nanginginig si Lola Minda. Hinawakan niya ang kamay ni Marco. Anak, hindi ko yun sinabi. Wala akong intensyong saktan ka. Pagod lang ako noon, hindi ko naintindihan ang tanong niya. Ang boses niya ay basag. Isang taong dating namuno sa isang malaking kumpanya ay ngayon ay natataranta na parang isang batang nagkamali. Dahil lang ginamit ang kanyang sakit para saktan ng isang mabuting tao. Lumuhod si Marco sa tabi niya. Huwag po kayong humingi ng tawad sa akin. Ang sakit ninyo, hindi ninyo kasalanan. Dahan-dahan niyang sinabi, ang taong gumamit ng sakit ninyo, ang may kasalanan. Tumingin si Lola Minda sa kanya, at ang mga luha ay dumaloy sa kanyang kulubot na pisngi. Ang mga salitang iyon ay nagligtas sa kanya mula sa bigat ng pagkakasala. Hindi lahat ng biktima ay may lakas pa para hindi sisihin ang mas mahina sa kanila. Nakatayo si Aling Cora sa gilid. Namumula ang mga mata, ngunit matalas pa rin ang dila. Tama, huwag ninyong akuin lahat. Ang naglagay ng bitag ang dapat mahiya. Nang gabing iyon, sa bahay ng mga De Leon, nakaupo si Ana sa likod ng pinto ng dining room. Lihim niyang nirecord ang pag-uusap ni Paulo at ng kanyang ina, kung saan ipinagmalaki pa ni Paulo kung paano niya pinutol ang video. Sa cellphone ni Ana, mayroon siyang mas mahabang bersyon kung saan maririnig ang boses ni Paulo na sinusulsulan si Lola Minda. Ngumisi si Paulo sa sala. Tingnan natin kung makabangon pa si Marco. Kinagat ni Ana ang labi hanggang masaktan. Alam niyang kung ilalabas niya ang recording, malilinis ang pangalan ni Marco. Pero sa harap niya ay ang kanyang mga magulang, ang kanyang kapatid, ang bahay na kinalakihan niya. Isang hakbang lang, maaaring gumuho ang lahat. Ipinatong niya ang cellphone sa dibdib, tahimik na umiiyak. Mula sa ibang lugar, nakaupo si Lola Minda sa ilalim ng dilaw na ilaw ng tindahan ni Aling Cora. Mahigpit pa ring hawak ang kamay ni Marco. Hindi niya matandaan kung ano ang mga tanong ni Paulo. Pero may isang bagay siyang malinaw na naaalala. Sa oras ng kanyang kahinaan, hindi siya sinisi ni Marco. At sa pagitan ng paglimot at pag-alala, isang estranghero ang unti-unting nagiging pamilya. Matapos ang pinutol na video, hindi na nag-usap ng mahina ang pamilya De Leon. Sa hapunan, kahit may masarap na pagkain, walang tunay na kumakain. Si Paulo ay nakatutok sa cellphone, ngumingiti sa mga komentong kumakampi sa kanila at naninira kay Marco. Si Tito Oscar, na nakaupo sa kabisera, ay nagsalita na parang nag-uusap ng isang mahalagang bagay. Hindi na pwedeng patagalin ito. Kung laging nasa tindahan si Ate Minda, iisipin ng mga tao na pinabayaan natin siya. At sa kalagayan niya,
Dapat kamag-anak ang nag-aasikaso. Si Ana, na nasa dulo ng mesa, ay nabitawan ang kanyang kanin. Ang salitang kamag-anak mula sa bibig ng kanyang ama ay kakaiba. Ilang araw lang ang nakalipas. Ang kamag-anak na iyon ay hinayaang mabasa sa ulan si Lola Minda. Inilapag ni Tita Celia ang kanyang kubyertos. Kailangan natin siyang iuwi bago ang anibersaryo ng kamatayan. Maraming kamag-anak ang darating. Kapag formal natin siyang tinanggap, wala nang masasabi ang iba. Ngumisi si Paulo. Nay, tama kayo. At kailangan natin ng papeles, hindi lang salita. Tumingin si Tito Oscar sa anak. Anong papeles? Lumapit si Paulo. Isang special power of attorney. Sasabihin natin na pumapayag si Tita Minda na kayo, Tay, ang mag-asikaso ng lahat ng kanyang pangangailangan. Kapag may pirma niya at saksi ang mga kamag-anak, magiging madali na ang lahat. Narinig iyon ni Tita Celia at ang kanyang mga mata ay nagningning. Binitawan ni Ana ang kanyang kanin. Tay, Nay Kuya, may sariling abogado si Tita Minda. Kung gagawa tayo ng ganyan, paano kung hindi niya naiintindihan? Ibinagsak ni Paulo ang kanyang kubyertos. Kumakampi ka na naman sa tagalabas. Namutla si Ana. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya yumuko. Hindi po. Pero mali na papirmahin ang isang tao habang nalilito siya. Naging seryoso si Tito Oscar. Ana, bata ka pa. Ginagawa ko ito para sa dangal ng pamilya. Kung mapunta ang yaman ni Ate Minda sa iba, anong mukha ang ihaharap ko sa mga ninuno? Ang mga salitang iyon ay nagpalamig kay Ana. Ang kasakiman, kapag binihisan ng tungkol sa mga ninuno, ay mas nakakatakot. Nang gabing iyon, gumagawa si Paulo ng dokumento sa computer. Si Tito Oscar ay nagbabasa at tumatango. Si Tita Celia naman ay naghahanda para sa handaan. Nag-order rin ang pagkain at pinapakintab ang altar. Sa likod ng pinto, nanginginig si Ana. Narinig niya ang plano ng kapatid na papirmahin si Lola Minda sa gitna ng maraming tao para mahiya itong tumanggi. Kinagat ni Ana ang labi hanggang dumugo. Naalala niya ang sinabi ni Aling Nena sa ospital. Ngayon, si Lola Minda ay hindi lang iniiwan, kundi gagamitin pa ang araw ng patay at ang altar para malinlang. Hating gabi, kinuha ni Ana ang isang calling card na napulot niya noon. Nakasulat dito, Attorney Fan Jin Koy. Nanginginig niyang tinawagan ang numero. Hello, Cruz po. Lumunok si Ana at tumulo ang luha bago pa siya makapagsalita. Sir, ako po si Ana, pamangkin ni Ginoong Oscar de Leon sa San Pablo. Patawad po sa pagtawag ng hating gabi. Sa tingin ko po, pipilitin nilang papirmahin si Tita Minda sa araw ng anibersaryo. Naging seryoso ang boses ni Attorney Cruz. Kalma lang. Ligtas ka bang kausap? Opo. May mga recording po ako. Ayoko pong lumayo pa ang pamilya ko sa tama. Mabuti at tumawag ka. Itago mo ang mga recording. Huwag mong harapin ang kapatid mo. Sinabi ni Attorney Cruz na babalik sila sa San Pablo kasama ang doktor at si Miss Garcia. Dapat gawin ito ng tahimik. Pagkababa ng telepono, napaupo si Ana sa sahig. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang kinalaban niya ang kanyang pamilya para iligtas ang natitirang kabutihan sa loob nito. Masakit. Pero may mga sakit na kung hindi titiisin, ang konsensya ay mabubulok. Kinabukasan, abala ang lahat sa paghahanda. Si Paulo, isinilid ang nakatuping papel sa isang sobre at itinago sa ilalim ng altar. Ang manipis na papel ay nakatago. Malamig na parang isang kutsilyo sa ilalim ng handaan. Ang anibersaryo ng kamatayan ng mga De Leon ay nagsimula ng maaga. Ang bahay ni Tito Oscar ay puno ng tao at ingay.
Si Tita Celia ay abala sa pag-aasikaso, ngunit ang mga mata ay laging nasa gate. Si Tito Oscar ay nakasuot ng barong. Si Paulo ay nakaputing polo. Ang buhok ay may gel. Tanging si Ana lang ang maputla. Halos 9:00. Dumating si Lola Minda kasama si Aling Cora. Sumunod si Marco, ngunit nanatili sa labas. Nakasuot si Lola Minda ng simpleng damit. Pagod, ngunit pilit na tumatayo ng tuwid. Pagpasok, tumingin siya sa altar at namula ang kanyang mga mata. Lumabas si Tito Oscar. Ate Minda, sa harap ng ating mga kamag-anak, humihingi ako ng tawad. Umuwi ka na sa atin. Umiiyak din si Tita Celia. Ate, hindi kami mapakali. Mula ngayon, kami na ang bahala sa'yo. Ang mga salitang iyon, kung sinabi noon, ay magpapainit sana ng puso. Ngunit ngayon, parang pulot na ipinahid sa kutsilyo. Tumango lang si Lola Minda at humingi ng kandila. Nang hawakan niya ito, nanginginig ang kanyang mga kamay. Tumingin siya sa altar. Tay, nay, huli na akong nakauwi. Isang pangungusap lang, ngunit nagpaiyak kay Aling Cora at nagpabigat sa dibdib ni Marco. Pagkatapos ng dasal, inihain ang pagkain. Puno ng tawanan at kwentuhan. Kakaunti lang ang kinain ni Lola Minda. Sumasakit ang kanyang ulo. Nakita ito ni Paulo. Tita, pagod po kayo. Pumasok po muna kayo sa loob para magpahinga. Inalalayan nila si Lola Minda papasok sa isang silid. Sumunod si Ana. Kumakabog ang dibdib. Nakita ito ni Marco sa labas at naging seryoso ang mukha. Sa loob, isinara ni Paulo ang pinto at inilabas ang sobre. Tita, pirmahan niyo po ito para si tatay na ang mag-alaga sa inyo. Baka samantalahin pa kayo ng iba. Tiningnan ni Lola Minda ang papel. Lumalabo ang mga letra. Anong papel to, anak? Umupo si Tito Oscar. Para po ito sa pag-aasikaso ng mga gamot at ari-arian ninyo, ate. Pirmahan niyo na at dito na kayo tumira. Inilagay ni Tita Celia ang ballpen sa kamay niya. Pirmahan mo na, ate. Nakikita ng lahat na mahal ka namin. Ang ballpen ay magaan, ngunit parang ang bigat sa kamay ni Lola Minda. Gusto niyang sabihing, hintayin ang abogado ko, pero hindi niya masabi. Biglang bumukas ang pinto. Si Marco, hingal na hingal. Tinext siya ni Ana. Lola Minda, kung hindi niyo pa nababasa, huwag po ninyong pirmahan. Lumingon si Paulo. Sinong nagpapasok sa'yo dito? Hindi siya pinansin ni Marco. Nakatingin lang kay Lola Minda. May karapatan po kayong hintayin ang abogado ninyo. Kung pagod po kayo, magpahinga po kayo. Walang pwedeng pumilit sa inyo. Nagalit si Tito Oscar. Tagalabas ka. Ito'y usapin ng pamilya namin. Alam ko po. Pero alam din ng isang tagalabas na hindi dapat pinipilit ang isang matandang pagod. Ang mga salitang iyon ay nagpainit sa ulo ni Paulo. Itinulak niya si Marco na natumba sa sahig. Nahulog ang ballpen mula sa kamay ni Lola Minda. Tinuro ni Paulo si Marco. Sino ka ba para makialam sa pamilya namin? Nagpapanggap ka bang kamag-anak ng milyonaryo? Tumayo si Marco. May gasgas sa siko. Hindi siya gumante. Mahirap nga ako. Pero hindi ako kasing hirap ng mga taong ginagamit ang pagkalimot ng isang matanda para mabuhay. Tumahimik ang lahat. Ang tunog lang ng electric fan at ng insenso ang maririnig. Tiningnan ni Lola Minda si Marco. Nanginginig ang labi. Si Ana, na nakatayo sa pinto, ay umiiyak na. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa. Ang lahat ng takot niya ay nawala. Lumabas siya sa gitna. Kuya, tama na. Lumabas si Ana sa gitna ng silid. Hawak ang cellphone na nanginginig. Sumigaw si Paulo. Ana, pumasok ka sa kwarto. Huwag kang makialam dito. Ngunit hindi gumalaw si Ana.
Tiningnan niya ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay ang kanyang mga magulang. Sa kanyang mga mata, may takot at sakit. Ngunit mayroon ding determinasyon. Patawad po, tay. Tay, nay. Pero hindi ko na po kayang manahimik. Namutla si Tita Celia. Ana, ano bang sinasabi mo? Araw ng anibersaryo, huwag mong ipahiya ang pamilya. Mapait nang umiti si Ana. Tumutulo ang luha. Natatakot din po akong mapahiya tayo, kaya nanahimik ako. Noong nasa labas pa lang si Tita Minda. Nanahimik ako noong siniraan ni Kuya si Kuya Marco. Nanahimik ako noong tinawag ninyong walking bank si Tita. Pero ngayon, naintindihan ko na ang pananahimik ay pakikipagsabwatan din. Pinindot niya ang play sa cellphone. Umalingaw-ngaw ang boses ni Paulo. Kailangang sirain ang delivery boy na yan para umuwi si Tita Minda sa atin. Sumunod ang mga bahagi kung saan pinaplano niya ang pagputol ng video at ang pagpilit kay Lola Minda na pumirma. Natigilan ang lahat. Isang matandang kamag-anak ang nagpatong ng kanyang tasa. Nanginginig. Ang mga babae ay nagtinginan. Ang usok ng insenso ay lumalamig. Susugurin sana ni Paulo si Ana, ngunit humarang si Marco. Hindi niya ito sinaktan. Tumayo lang sa harap ni Ana. Huwag mo na siyang takutin pa. Manahimik ka! Ikaw ang nagsulsol sa kanya! Noon, pumasok si Aling Cora mula sa labas. Matatag ang kanyang boses. Hindi ako nakapag-aral, pero malinaw ang mata ko. Noong araw na nakita ni Marco si Lola Minda, tumawag siya agad ng pulis. Dinala niya sa health center. Nakita kong isinauli niya ang gintong singsing. Huwag ninyong sukatin ang iba gamit ang sarili ninyong pagkatao. Pumasok din ang isang pulis at isang opisyal mula sa munisipyo. Malinaw nilang sinabi na may record sila ng report ni Marco Reyes. Ang health center ay mayroon ding record. Walang hawak na papeles si Marco. Idinagdag ni Aling Cora. May CCTV ang tindahan ko. Nandoon ang eksena ng pagsasauli ng singsing. Napaupo si Tito Oscar. Ang kanyang muka ay naging kulay abo. Sakto namang may humintong sasakyan. Pumasok si Attorney Cruz. Kasama si Miss Garcia at si Dr. Santos. Yumuko muna si Attorney Cruz sa altar bago humarap sa lahat. Ako po ang abogado ni Ginang Luz Viminda de Leon. Bago pa siya umuwi dito, nakahanda na ang kanyang huling habilin, medical records, at ang pagtatatag ng isang foundation, lahat notaryado. Walang pwedeng pumilit sa kanyang pumirma ng kahit ano. Sumunod si Dr. Santos. May early stage dementia si Ginang Minda. Kapag stressed, maaaring malito. Pero hindi ibig sabihin na pwede siyang diktahan. Ang taong gumamit ng kanyang kondisyon ang dapat managot. Tumingin si Miss Garcia kay Lola Minda. Namumula ang mga mata. Hindi tumakas si Ma'am Minda. Umuwi siya para tingnan ang puso ng mga tao. Hindi para paghati-hatian ang kanyang yaman. Nakaupo si Lola Minda. Ang mga mata ay pagod ngunit malinaw. Tiningnan niya sila isa-isa. Maaaring makalimutan ko ang 100 o ang ilang pangalan. Pero hindi pa ako ulyanin para hindi makilala kung sino ang tunay na nagmamahal sa akin. Huminto siya. Nasasaktan ako. Hindi dahil hindi ninyo ako tinanggap noong akala ninyo'y mayaman ako. Nasasaktan ako dahil hindi ninyo tinanggap ang isang matanda at mahinang kadugo. Walang sumagot. Kinuha ng pulis ang papel at gumawa ng report. Ang mga kamag-anak ay hindi na makakain. Sa altar, halos maubos na ang insenso. Nakatayo si Marco sa tabi ni Lola Minda. Inayos niya ang upuan para makaupo ito ng maayos at inabutan ng isang baso ng tubig. Tinitigan siya ni Lola Minda. Sa gitna ng lahat ng gulo, ang pinakamainit na naramdaman niya ay ang isang kamay na hindi nakipag-agawan, kundi tahimik na umalalay sa isang mahina para hindi na muling matumba. Ang special power of attorney ay nasa mesa na ng pulisya. Si Paulo
na nakaupo sa harap ng opisyal ay namumutla. Sinabi sa kanya na ang paninirang puri, pagpapakalat ng maling impormasyon, at paggamit sa kondisyon ng isang matanda ay seryosong bagay. Kumalat ang balita na iniimbestigahan si Paulo. Ngayon, ang mga tao ay nagsimulang makonsensya. Isang nagtitinda sa palengke ang yumuko nang dumaan si Marco. Isang lalaki sa coffee shop ang sumigaw. Marco, pasensya na, ha? Tumango lang si Marco. Pumunta ang may-ari ng appliance store sa ospital dala ang malinis na uniforme. Marco, mali ako. Kung gusto mo pang bumalik, bukas ang pinto ng tindahan. Tinanggap ito ni Marco pero hindi isinuot. Salamat po. Pag-iisipan ko po. Sa bahay ng mga De Leon, ang hangin ay mabigat. Iniiwasan ng mga tao si Tito Oscar. Narinig ni Tita Celia sa palengke ang bulungan. Dati ayaw kilalanin, noong nalamang mayaman, ate ng ate. Naintindihan niya na ang tiwala ng tao, kapag nawala, hindi na mabibili ng pera. Si Paulo naman, bukod sa kaso, nabunyag din ang kanyang mga utang. Narinig ito ni Lola Minda, ngunit hindi siya masaya. Kapag dayuhan ang nanakit sa'yo, magagalit ka. Kapag kadugo, ang sakit ay nasa loob. Isang hapon, lumuhod si Ana sa harap ni Lola Minda. Patawad po, duwag po ako. Tiningnan siya ni Lola Minda. Ana, ang pag-amin sa pagkakamali ay isang hakbang. Ang pagtatama nito ang mahabang daan. Ang luha ay hindi kapalit ng gawa. Mula noon, tumulong si Ana sa pagluluto at pag-aalaga sa mga matatanda sa komunidad. Sa simula, palpak siya. Pero unti-unti, sa bawat pag-aalaga, gumaan ang kanyang pakiramdam. Sa ospital, sinabi ni Aling Nena kay Marco, huwag kang magtanim ng sama ng loob. Ang isang puno, kahit may bulok na sanga, may mga usbong pa rin. Si Ana, natutong bumalik sa tama. Biyaya pa rin yun. Ilang araw, tinawag ni Lola Minda si Marco. Marco, gusto mo bang matuto sa Maynila? Natigilan si Marco. Ako po, mag-deliver lang po ang alam ko. Kung ganoon, mag-umpisa ka sa simula. Hindi kita bibigyan ng premyo sa loto. Tuturuan kitang buhatin ang isang malaking responsibilidad gamit ang malinis na mga kamay. Ang Maynila ay sumalubong kay Marco nang may nakakasilaw na araw. Sa unang araw sa De Leon Logistics. Dinala siya ni Miss Garcia sa bodega. Kung gusto mong intindihin ang kumpanya, intindihin mo muna ang mga kargador. Nagtrabaho si Marco mula sa ibaba. Nagbilang ng kahon. Nag-check ng listahan. Tiniis ang lamig. Sa gabi, nag-aral siya. Mahigpit si Miss Garcia. Ang kabaitan ay hindi kapalit ng kakayahan, Marco. Tumango si Marco. Opo, naiintindihan ko. Sigawan niyo po ako. Basta matuto ako. Isang araw, tinawag siya ni Lola Minda. Nahihirapan ka ba? Opo, pero kaya ko po. Natatakot lang po akong hindi ako karapat-dapat. Humiti si Lola Minda. Ang isdang marunong mabuhay sa malinis na tubig ay mas mabuti kaysa sa isdang pang-display lang. Hindi ko gusto na dahil sa awa, maging kampante ka. Gusto kong tumayo ka sa sarili mong mga paa. Pangako po, hindi ko po kayo ipapahiya. Paano mo sisiguraduhin na hindi yumuyuko ang nanay mo? Paano mo sisiguraduhin na hindi nagkamali ang mga naniwala sa'yo? Yun lang, sapat na. Inanunsyo ni Lola Minda ang pagtatatag ng biyaya sa Ambon Foundation para sa mga matatanda, mahihirap at mga naliligaw. Ang malaking bahagi ng kanyang yaman ay napunta dito. Si Marco ay binigyan ng shares na may kondisyon.
Hindi pwedeng ibenta sa loob ng 10 taon at dapat aktibong kasama sa foundation. Tumawag si Marco sa ina. Anak, sabi ni Aling Nena, itinataas ka nila hindi para maging mas mataas ka sa iba, kundi para mas marami kang maabot at matulungan sa ibaba. Tandaan mo yan. Sa mga sumunod na buwan, sumama si Marco sa mga gawain ng foundation. Isang araw, inabutan niya ng pagkain ang isang matanda. Babayaran ko ba na to, iho? Tanong ng matanda. Umupo si Marco. Hindi po. Kain po kayo. Mainit pa po. Narinig niya ang sariling salita at natigilan. Pamilyar. Humina si Lola Minda. Minsan, nakakalimutan na niya ang mga pangalan at schedule. Ngunit sa tuwing darating si Marco, lagi niyang itatanong. Kumain na ba si Marco? Ang tanong na iyon, sa gitna ng naglalahong alaala, ang pinakamahalagang bagay para kay Marco. Isang taon ang lumipas. Lalong lumala ang pagkalimot ni Lola Minda. Isang umaga, nakatayo siya sa harap ng sariling pinto. Hindi alam kung aling susi ang gagamitin. Ngunit, sa tuwing darating si Marco, palagi niyang itatanong, kumain na ba si Marco? Ang simpleng tanong na iyon ay mas masakit pa para kay Marco kaysa sa anumang habilin. Inalagaan niya si Lola Minda sa mga maliliit na paraan. Isang hapon, dinalaw sila ni Aling Nena, dala ang suman. Habang nagtitimpla ng tsaa si Marco, ipinakita ni Lola Minda kay Aling Nena ang isang lumang kahon. Sa loob, ang litrato ng terminal at ang panyong may burdang BR. Nang makita ito ni Aling Nena, natigilan siya. Saan niyo po nakuha ang panyong ito? Sa isang mabuting tao, sagot ni Lola Minda. Isang pedicab driver na nagbigay sa akin ng tinapay. Niyakap ni Aling Nena ang panyo, umiiyak. BR. Berto Reyes po. Tatay ko po. Lolo ni Marco. Siya po ang pedicab driver sa San Pablo. Ang panyong yan, ako po ang nagburda para sa kanya. Natigilan si Marco sa pinto. Halos mabitawan ang tray. Ang litrato sa kanilang kwarto. Ang kwento ng pandesal. Ang paghati niya ng tinapay para kay Lola Minda. Ang lahat ay nagdugtong-dugtong. Ilang dekada na ang nakalipas. Iniligtas ng kanyang lolo si Lola Minda. Ngayon, iniligtas naman niya ito. Umiiyak. Hinawakan ni Lola Minda ang kamay ni Aling Nena at ni Marco. Ang kabutihan, hindi nawawala. Anak. Umiikot lang ito at bumabalik. Hindi nagtagal. Pumanaw si Lola Minda isang umaga. Sa kanyang libing, maraming simpleng tao ang dumalo. Mga dating trabahador. Mga matatandang tinulungan ng foundation. Mga delivery rider, nakupas ang damit. Ibinigay ni Attorney Cruz kay Marco ang kahon. Sa loob, kasama ng panyo at litrato ay isang sulat. Huwag mong angkinin ang yaman, sabi sa sulat. Gamitin mo ito bilang isang pangako. Kapag may nakita kang matandang iniiwan, mahirap na hinahamak, o mabuting taong sinisiraan, abutin mo sila. Dahil minsan, ang isang piraso ng tinapay sa tamang oras ay sapat na para iligtas ang isang buhay. Niyakap ni Marco ang panyo at humagulgol. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa bigat ng utang na loob na ipinamana sa kanya. Ilang taon ang lumipas. Sa tabi ng terminal ng San Pablo, itinayo ang isang maliit na nursing home. Ang bahay ni Minda. Sa gate, nakasulat. Isang lugar kung saan walang naiiwan dahil sa kahirapan, katandaan, o pagkalimot. Si Aling Cora ang tagapagluto. Si Aling Nina ay nag-aayos ng gulay sa labas. Si Ana ay isang volunteer, tahimik na nag-aalaga sa mga matatanda. Isang paraan para pagbayaran ang kanyang konsensya. Isang hapon, inabutan ni Marco ng pagkain ng isang matandang laging nagtatanong kung nasaan siya. Yumuko siya. Lola, kain po kayo. Mainit pa po.
Hinawakan niya ang lumang panyo sa kanyang bulsa. Sa labas, umuulan, tulad ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang naiiwan. Sa buhay, ang yaman ay maaring magbago, ngunit ang dangal ay pinaninindigan. Ang kabutihan hindi nawawala, umiikot lang. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi pagbibigay ng daan para sa mga nagkamali na bumalik sa liwanag. At minsan, ang nagliligtas sa isang tao ay hindi isang malaking himala, kundi isang simpleng tanong. Kumain ka na ba? Kamusta po sa lahat ng ating mga taga-subaybay? Kayo po, taga saan po kayo nanonood ngayon? Is-comment nyo naman dyan sa ibaba para mabati namin kayo. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento natin ngayong araw? Nagustuhan nyo po ba? Ibahagi nyo naman ang inyong mga saloobin at reaksyon. Saan man po kayo naroroon sa mundo? Taos puso kong dalangin na sana ay palagi kayong nasa mabuting kalagayan, ligtas, at payapa kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At kung kayo rin po ay may mga sariling karanasan o kwento na nais ibahagi, huwag po kayong mahiyang i-share yan sa atin. Gusto rin naming marinig ang kwento ninyo. Maraming salamat po sa inyong oras at panonood.